Mula kay John Reps mga tol, panoorin natin to. Ang strategic bombers daw ng China ay walang palag at nang hinarang sila at palayasin. No, sa Pilipinas kaya to mga kapatid o sa ibang bansa? Medyo duda ako kung sa Pilipinas to kasi alam naman natin mga tol, ay ayaw natin ng escalation di ba? Kaya nasasanay ang China sa atin na binabatok-batukan lang tayo kasi alam nila hindi tayo papalag Kasi nga ang panindak nila, sige subukan yung pumalag. 'Di ba? Palalalain niyo lang yung tensyon. O tayo naman, ayaw namin pumalaga. 'Di ba? Gano'n tayo mga tol Pero ito, panoorin natin 'to mula kay John Reps. Kung bago ka pa lamang dito, ginagawa natin ng reaction and commentary ang mga balita, mga video ng ibang mga vlogger tungkol, no? Ang report ay tungkol dito sa West Philippine Sea, mga kapatid. Iba't ibang mga issue, iba't ibang mga balita, binibigyan natin yan ng reaction and commentary. So huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at kung bago ka pa lamang mga kapatid, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video na tulad nito. At syempre huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe dito sa channel ni John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Hindi naman dapat natin iniintindi yung protesta. Hoy, si Idol! Si Idol, bumoboka na naman mga kapatid. Hindi naman dapat natin iniintindi yung protesta ng ibang bansa. Importante yung security natin. Isang grupo ng mga landing ship ng Chinese People's Liberation Army ang nagsagawa ng live fire exercise sa South China Sea noong linggo, kung saan ang mga flexible vessels ay may kakayahang magdala ng mga tangke sa mga amphibious landing mission. Alamin ang buong detalye mamaya. Alam niyo mga kapatid, last modern war na kinasangkutan nitong China ay mga nasa 1950 pa ata o 1970, mga 70s, mga ganyan nakatagal. Kaya etong mga nakikita niyong exercises nila, etong mga ganito, diyan natin sila laging mapapanood. Yung mga nakikita niyong mga eroplano nila, mga barko nila, laging puro sa simulation lang yun. So wala talaga silang kasanayan mga kapatid actually sa totoong labanan, no? Medyo nakaka-intimidate lang talaga yung lakas ng puwersa nila, dami ng eroplano, dami ng barko, mga tol. Pero kung ang lalabanan nila yung talagang veterano na at magpahanggang ngayon na ay aktibo sa pakikipaglaban, talagang hindi sila mananalo doon. Napakaraming diskarte noon mga kapatid. Kahit na ikaw ay napakahusay magpalipad ng eroplano mo, pero pagdating doon sa actual na meron talaga kang kalaban, ay doon tayo magkakaalamanan talaga. At isang strategic bombers at isang maritime surveillance plane ng China ang na-intercept naman ng Japanese fighter aircraft sa ibabaw ng pinagtatalunang teritoryo noong Martes sa isang long-range patrol. Japanese talaga, iba yan. No? Pagdating sa history, iba rin to mga kapatid, no? Japanese. Ay nako, wala naman din na ipanalong laban tong Chinese, sinakop nga sila ng Japan dati. Ibabaw ng pinagtatalunang teritoryo noong Martes sa isang long-range patrol. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Inanunsyo ng Defense Ministry ng Japan na isang strategic bombers at isang maritime surveillance aircraft ng China ang na-intercept ng Japanese fighter aircraft sa ibabaw ng pinag-aagawang teritoryo noong Martes sa isang long-range patrol. Ang nuclear-capable H-6 bombers ng China ay walang fighter escort habang lumilipad sila sa return sortie mula sa East China Sea papunta sa West Pacific sa pamamagitan ng Miyako Strait ayon sa isang mapa na inilabas ng Joint Staff ng Self-Defense Forces ng Japan. Ang mga landas ng paglipad ay muling nilikha sa isang graphic ng Newsweek na nagpapakita na ang sasakyang panghimpapawid ng militar ng China ay lumalabas sa tinatawag na unang chain ng isla sa pamamagitan ng estratehikong daluyan ng tubig na nasa pagitan ng mga isla ng Miyako at Okinawa sa timog kanluran ng Japan. Mga teritoryong may malaking pinagkukutaan na magsisilbing choke points sa panahon ng digmaan. So ito po yung inilabas na mapa ng Japan. Yung nakikita nyo pong guhit na dilaw mga kabayan, ayan po yung dinaanan ng isang bombers at yung pula naman ay yung kasama niyang Y-9 surveillance aircraft. Ang H-6 warplane ng China ay unang ipinakita noong huling bahagi ng 1960s bilang isang bersyong gawa ng licensed Soviet Tu-16 bomber.
Isang fleet ng higit sa 200 sasakyang panghimpapawid ang pinapalipad ngayon ng hukbong himpapawid at hukbong pandagat ng China. Ang mga conventional at nuclear-armed H-6 ng China ay may operational range na hanggang sa 3,700 miles at isang cruising speed na 477 miles per hour ayon sa Odin database ng mga teknolohiyang militar ng US Army. Ang mga modernong variant ay idinisenyo upang maglunsad ng mga ballistic missiles sa standoff range. Pinapataas ng Chinese People's Liberation Army ang dalas ng mga combat patrol nitong mga nakaraang taon. Muscle Ang mga flexing. ito ay nagbibigay sa mga crew ng mahalagang oras ng pagsasanay, ngunit ang mga power projection ay nagpapadala rin ng mga nakatutok sa pampulitikang sinyales sa potensyal na kalaban tulad ng Estados Unidos at mga rehiyon na kaalyado ng Estados Unidos. Sa ulat ng Japan ay nakita nila ang bomber na kasama ang isang Chinese Navy Y-9 electronic intelligence aircraft, ang spy plane na kinilala sa mga litrato sa pamamagitan ng undernose radome nito na mag-scan sa dagat habang lumilipad sa parihong ruta. Bilang tugon sa mga maniobra ng China, ang mga Japanese fighter jets mula sa Southwestern Air Command ng Japan Air Self-Defense Force ay sinabayan ng mga aircraft na ito ng China, nagbabala hanggang sa maitaboy ng Japan ng mga ito. Ang China ay hindi opisyal na nagkomento sa layunin ng mga maniobrang ito. Walang palag. Walang palag, 'di ba? Sa Pilipinas nga lang talaga sila mga kapatid maangas eh. Nasanay sila sa atin mga kapatid eh. Pero sa ibang bansa wala, tameme sila eh. Ang mga aksyon ng Chinese PLA ay nagpapasidhi sa mga alalahanin sa katatagan ng rehiyon kung saan ang Japan ay partikular na nagbabantay dahil sa mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo at mga kasaysayang tensyon sa China. Ayon sa Japan, lumilitaw na ang pinakabagong mga aktibidad ng China sa himpapawid ay naglalayong suriin ang pinalakas na mga kakayahan sa pagtanggol ng Japan at presensya ng militar sa pinakatimog na mga isla nito, lalo na ang mga nasa malapit sa Taiwan, at ito ay kasama sa paghahanda ng China sa posibleng giyera. Kahapon mga kabayan, ibinalita ko ang tungkol sa pagtaboy ng Taiwan Coast Guard sa 4 na barko ng China Coast Guard. Ngayon naman ay naharang din ng Japan ang mga eroplanong pangdigma ng China, pero ang Pilipinas ay tila walang kakayahang gawin ang mga tulad ng ginagawa ng Taiwan at Japan sa kanilang mga teritoryo. Yun nga eh, di ba? Nagbigay din tayo ng komento doon sa nilabas na balita ni John Reps mga tol. Buti pa yung Taiwan mga kapatid, napakaliit na isla. Malaki pa Luzon dyan mga tol. Kitang-kita nyo naman, di ba? Alam nyo na yung mapa niyan eh. Pero tignan nyo, kapag pumapasok yung China Coast Guard sa karagatan ng Taiwan, di ba? Napapalaya sila mga tol, napapaalis sila. O etong strategic bombers ng China, dumaan. O hinarang din sila, pinalayas din sila ng Japan. Wala. Wala silang palag mga kapatid. Sa Vietnam, ganun din. Di ba Vietnam pinakamaraming na okupang isla dito sa West Philippine Sea, o bakit walang palag ang China sa Vietnam? Di ba? Sa Pilipinas lang mga tol, bukod tangi. Nagagawa nila yung magaganyan mag-angas-angas na ganyan. Di ba? Paano mo ngayon masasabing malakas yan kung ang Pilipinas lang ang kinakaya-kaya nila, pero Taiwan, Vietnam, Japan hindi nila kaya? Walang lakas yan. Mga pro-China lang nagsasabing malakas yan eh. Tulad na lamang ng pagpasok ng 2 survey ship ng China na tumambay pa umano sa Benham Rice ilang linggo na ang nakalipas. Diba? Nalaman pa natin yun sa report ni Powell ba yun? O nalaman pa natin yun doon eh. Hindi nga natin namalayan. Uy, may dumaan palang Chinese research vessel dito pumunta sa Philippine Rice o sa Benham Rice, diba? Ay nako Pilipinas, kailangan talaga natin i-modernize. Dahil dyan, nais ni Senator Frances Tolentino na maipasa na mabilis ang panukalang batas na nagtatatag sa mga lokasyon ng Forward Operating Bases o FOB ng Philippine Navy. Si Tolentino ang tagapangulo ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones, ang namuno sa unang pampublikong pangdinig noong Lunes sa Senate Bill No. 654 o ang Philippine Navy Archipelagic Defense Act na inihain niya noong Hulyo taong 2022.
Ang mga dagdag na basing ito ay magsisilbing isang estratehikong outpost na magbibigay daan sa ating Navy na mabilis na tumugon sa anumang mga banta o hamon na maaaring lumabas sa ating mga katubigan, kabilang ang mga kalamidad, sa pamamagitan ng pamumuhunan sa ating infrastruktura ng hukbong dagat at pagpapalawak ng ating presensya sa mga pangunahing lugar sa dagat. Sang-ayon naman dito ang inyong idolo na si Senador Robin Padilla. Senator Robin Hood, any opening statement? Ito po ay pinag-uusapan dito ngayon ay yung mga forward operating bases ng Philippine Navy. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Magandang umaga po sa ating chairman, Senator Tol Valentino. Pero mo, Senator, ganyan na itsura ng buhok. No? Astig. At sa lahat po ng ating mga bisita. Maikli lang po yung sasabihin ko na narinig ko naman po yung sinabi ng DFA. Wala na po akong gustong marinig pa kundi yun. Sapagkat hindi naman dapat natin iniintindi yung protesta ng ibang bansa. Importante yung security natin. Siyempre, magkasama naman ng security at diplomacy. Pero ang lagi nating iisipin yung sarili natin. Yun lang po, maraming salamat po, Chairman. Thank you, Senator Padilla. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na ang kamakailang naiulat na ang presensya ng mga sasakyang pangdagat ng China sa Benham Rice ay isang malinaw na panghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas. Tama. At isang bagay na malaking alalahanin. Idinagdag niya na ang mga nakitang sasakyang pangdagat ng China ay pinaghihinalaang higit pa sa mga ordinaryong research vessel. Sa isang hiwalay na pahayag, ipinaliwanag ni Tolentino na ang isang forward operating bases ay maliit kaysa sa mga pangunahing naval base o operating base ay hindi mangangailangan ng parehong budgetary allocation bilang isang lugar ng naval base, ngunit magsisilbing outpost sa mga estratehikong lokasyon malapit sa West Philippine Sea at Benham Rice. Dagdag pa ni Tolentino, ang mga FOB na ito ay dapat itatag bilang mga pasilidad ng hukbong dagat sa dulo ng Luzon at mga militar na maaaring agad na magsagawa ng mandato ng hukbong dagat ng Pilipinas sa malalayong lugar sa bansa bilang mga potensyal na lugar para sa pag-upgrade at pagpapalawak sa hinaharap. At sa ibang balita naman mga kabayan, isang grupo ng mga landing ship ng Chinese People's Liberation Army ang nagsagawa ng live fire exercise sa South China Sea noong linggo, kung saan sinabi ng mga analyst na ang mga flexible vessels ay may kakayahang magdala ng mga tangke sa mga amphibious landing mission, mahalaga sa pangangalaga ng China sa soberanya ng teritoryo at mga karapatang pangdagat. Ang mga Chinese PLA Navy ship na Danxian, Daiwunshan at Wanyangshan ay bumuo ng isang task force na nagsasagawa ng mga multi-course realistic combat exercise sa isang hindi natukoy na lugar sa South China Sea na iulat ng China Central Television noong linggo. Base sa ulat ng China Central, sa panahon ng mga drills, ang mga sasakyang pangdagat ay nagsasagawa ng mga kurso sa pagsasanay kabilang ang live fire shooting laban sa mga target sa dagat at side-by-side mooring. So yan, madalas ipinapakita ng China yan, ipinabalita sa kanila, propaganda rin nila yan para maipakita, no, ma-flex sa buong mundo. Ito na yung army namin, ganito na kami kalakas ngayon. Huwag na kayong magtatangka. Hindi na tutulad ng dati na kaya nyo kaming sakupin basta-basta. Ngayon, kami na yung nananakop mga tol. Ganyan ang nila, style nila mga kapatid. Kaya ang dami na sa kanila nasisindak no? Pero kapag pinalagan mo, atras din naman yung mga yan mga tol. Atras din naman ng mga yan. Well anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa video na napanood natin mga kapatid? No? Pwede ka magbigay ng komento sa ibaba. Pwede mong ibigay ang iyong saloobin. Alright, maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.